Yun, good afternoon. Kasama nga pala natin dito si Boss J dito sa CJ Game Farm. Nandito nga tayo ngayon. At kasama din natin si Boss Boogie lang. Lagi natin kasama sa sabong. Ayun. Bago natin pakilala si Boss J, gusto ko lang magpasalamat doon sa mga tropa natin na palaging nag-share and like. Sa papalo na rin pa rin ng mga page natin. Yan. Ito na nga, pakilala natin si Boss J. Sir, sino po ba si Boss J at paano po tayo napunta sa larangan ng pagmamanok? Magandang hapon sa inyo mga kasabong. Ako nga pala si Carlos Vilaro Jr. ng CJ Game Farm. Itong pagmamanukan natin na to hindi naman to talagang totally nahilig. Kumbaga, nasama-sama lang din sa mga tropa ng mga mahilig magsabong. So ayun, doon na nagsimula yung hilig natin dito sa pagmamanok hanggang hindi ko rin inaasahan na makarating tayo sa ganitong sitwasyon ngayon. Wala po talaga sa sa relatives na mahilig sa sabong? Actually, talagang wala. Kayo lang po talaga? Sa trabaho, kumbaga kasama namin to Yung mga halos sa karamihan sa mga kasama ko sa trabaho, mga katrabaho, talagang hilig din nila itong pagmamanok. Kaya nga lang, yung sa akin, yung naging hilig ko to, kumbaga, puro paabante. Kasi yung ibang mga kasama ko na nagsimula rin magmanok, kumbaga hindi na nila tinuloy kasi gawa nung dumami ng mga pandemic that time. Ayun nga po, nung dumaan yung pandemic, ano po maging challenges nyo dun sa pagmamanok? Ayun pa nga isang naging problema natin nung nagka-pandemic, talagang isa pang sabong. Kaya nga lang, nung kagandahan lang ng nagbe-breed tayo, nung pandemic kasi talaga totally stop ang trabaho natin Nung that time na may pandemic, may mga kaibigan tayo na nag-acquire ng mga palahi natin, ng mga manok natin. Nagkakaroon kahit pa paano sila ng mga kusye-kusyerte ng mga farm to farm. Kahit pa paano na i-survive natin hanggang sa matapos ang pandemic. Ito ngayon, okay naman. Dire-diretso na after ng pandemic. Dire-diretso tayo ulit. Sa pamilya naman po, okay naman po kayo yung pagmamanok nyo katulad ng ibang may pamilya supportado po ba ni Mrs.? Actually, nung una, tutol din naman ng pamilya ko, lalo yung misis ko kasi gawa nung ibang mga kaibigan natin parang kaibigan lang tayo pag may pakinabang. Kaya nung that time parang gusto ko na rin sana ihinto dahil talagang sa pagmamanok hindi naman natin makasabi kung sino talagang totoong kaibigan natin dyan Hindi mawawala sa yung mga ganun. Pag nanalo ka, marami kang kaibigan. Totoo yan. Pag nanalo ka, hanggang sa paglabas sa bunga, may mga nakaalala sa'yo. Pero pag natatalo, mag-isa kang lalabas sa bunga. Pasang ka. Totoo yan. Totoo yan. Ayun, katulad nga mataas nangyayari sa amin ni Paris Bubig sa bungan. Kami lang talaga. Kami lang pupunta. Tapos ngayon, may makiki-entry. Tapos pag nanalo ka, nandun sila lahat. Kulang na lang pasanin ka papuntang sasakyan. Totoo yan. Pero pagka wala ka, natalo ka, hindi mo rin tayo makikita. Kahit anino. Ganun talaga sa sabong. Kaya pipili din tayo ng mga tao sasamahan nyo. Hindi naman porkit nakasama nyo, nakausap nyo, yun na yun. Kaibigan na. Kaibigan na. Kaya kikilatis din tayo. Parang sabong mo, sipat at kilatis. Totoo yan. Ano pa? Sir, tanong ko lang, totoo po ba yung nag-champion kayo sa 9-pack na halos hindi nagsugat lahat ng mga manok? Actually, yung pagsali namin dyan, parang katuwaan lang. Kasi gawa ng andyan ng mga manok, maraming pagpipilian. Kumbaga, sumubok kasi, that time nung wala pang pandemic, panailaban kami yan Kung saan may maganda labanan, nandun kami. Nung nagkaroon ng pandemic, patagal kami napahinga. So, nag-decide kami na sumubok. Awa naman ng Diyos, isa tayo sa mga naging champion. Although na dalawa kami. Ano po ba mga vlog kayo na ginamit dito? Actually, puro mga sweater case lang naman ang ginamit namin doon. May talaga yan sweater sa akin. Mga sweater case. Yun lang naman ang madalas namin ginagamit din dito. So, ano po yung naging key nyo sa success ng nag-champion kayo? Ano yung pinaka... bakit kayo nag-champion? Actually, tiwala lang sa handler ko yan Kasi
kung ano naman ang sinasabi ng handler ko, sige lang, kumbaga, yung desisyon niya, wala naman, supportado ko naman sa mga desisyon niya. So, pagdating naman sa selection, yan, medyo sinasamahan ko siya sa pagpipili, kagaya nung pagdating ng finals, meron kami mga almost 20 tracks na pinagpilian, although na 5 lang kailangan. So, nung medyo may katagalan pa, yung 20 na yun, nag-spar kami, nakapili kami ng 15 hanggang sa naging 10, hanggang sa naging 6. Ipilik siya namin sa 6 para meron kami reserve na isa. So, para kung sakaling magkaroon ng problema, meron agad kami pamalit. Actually, yung timbang naman ng 5 pinasok namin, hindi na naglalayo eh. Halos nandun na sila. May mag-off pa na isa, nandiyan na kagad. Pero hindi naman namin na-experience yung gano'n. Kumbaga, kung sino yung 5 talaga na pinasok namin, yun talaga. Wala naman na kami naging problema. So, ano po pa si Boss Jay? Fighter po ba o breeder? Actually, nung una talagang fighter ako eh. Kasi, ang sa akin, gusto ko lumaban na lumaban. Minsan, nakakarating pa tayo ng mga malalayong lugar eh. Pagka naimbitahan, sige lang, sige. Pero, pagka tumatagal, minsan, parang gusto mo lang yung ituloy yung passion mo na mag-alaga, mag-breed, pagka may mga kaibigan na lumapit, doon na lang tayo sa mga nagsisimula. Minsan, tumutulong kami sa mga nagsisimula. Yun daw po ang masaya, yung pagbibigay. Oo, totoo. Lalo at makita mo yung mga stags mo na umi-score. Kaya po Kumbaga, yung lahat ng lalabas. pagod, yung gastos, yung hirap, sakripisyo, pag nandun na, mapapawi lahat pagka nakita mo sila kung umi-score. Para bigyan. May tanong ka pa. Okay na, nasagot na yung ikaw lang. Ito, last na lang ha. Isang may team vlog lang to kasi siyempre, busy boss. Sir, ano po may ipapayo niyo sa mga, may advice sa mga backyard breeder na katulad namin o mga gusto magsimula para sa pagmamanok? Ang sa akin, ang mai-advise ko lang ganun din ang yung in-advise din sa akin ng talagang mga totoong sabongero at totoong mga naging kaibigan ko. Kung talagang magbe-breed ka, dapat doon na talagang, di ba aling mahal? Kasi yung ilalabas ng mga palahi mo na yan, sinisiguro ko naman na magiging kapakapirnabang din ng mga yan at siguradong maayos yan. Kasi kung bibili ka lang ng ganun, kumbaga, kung iaasa mo lang sa winning percentage, sabihin natin na mataas, pero once na breeder ka, at ituloy man, nawawala yung pagiging winning. Iba talaga yung meron kang base blood na sinasabi. Kasi ako, kagaya sa akin, may mga kaibigan ba ako na pinunong ko ng mga imported na mga manok. Kasi nung nag-training ako, nag-schooling kasi ako eh. Nung that time ng batch namin, isa ko sa, kumbaga, mapalad kasi, yung buong batch namin, halos lahat sila farm owner. Wow. Bibihira, ilan lang ang, ang handler na dumating. So, may mga kaibigan ako mga nasa California, mga nasa ibang bansa. So, syempre, batch kami, nagkaroon ng tropa, koleksyon. Kagaya ng mga kaibigan ko na nakakuha ko sa mga manok ni Dink, mga manok nila James Campbell, nila Sam Isel. So, puro imported talaga. Oo, nagsimula ako doon. Talagang mahal talaga. Kaya lang, syempre, manghihinayang ka. Pero pag nakita mo yung result, yung score ng mga pinalahi mo, yung sinasabi ko na gastos mawawala. Kasi kahit kalaban mo mga dekalibre, kaya mo umiscore. Kasi andyan ang pagdating sa istag, halos pare-pares lang yan. Mapa big time, mapa small time na breeder. Pagdating sa istag, kasi magkakaedad yan eh. Halos, kung ang manok mo, merong kang, kumbaga, may tinatawag na mga pure blood na meron kang base blood na, kasi iba kasi top lang eh. Pag sila, porkit magaling, sige, i-breed natin yan. Pero pagka tinanong ano bloodline yan, minsan hindi naman nila nasasagot kung ano bloodline. Pero dapat, once na magbe-breed ka, medyo strict ka sa pag-breed mo. Kailan alam mo yung nilalabas mo, alam mo yung pinapalahi mo, para kung mawalan, meron ka babalikan. kung umiscore man, alam mo kung ano, titignan mo marking, siya. Alam mo, tapos kung ano yung mababang percentage, hinihinto na namin. Ganun po pala. Kasi nung way back 2017 pumasok kasi kami ng Bakbakan Grand Final. Isa ako sa Grand Finalist ng Bakbakan. Na-perfect namin yung
yung prelims saka semis na perfect namin. So, nung pagdating ng finals, medyo natalo yung una tsaka last. Pero tatlo pa. Bali, ang score namin is 10 win, 2 loss. So, Pakakanya na, 10 tulos. 2017. Napakahirap po, ano doon. Kasi nung wala pa naman eh. Kailan na lang ang online natin. Dati, yun ang lahat ng breeder yun ang dream. Ang makapasok ka ng isa sa maging grand finalist na. Bakbakan. Yung sinasabi nyo, shoutout kay Boss JSL ng JSL Game Farms, Boss Jim. Yung sinasabi niya palagi sa akin, sa bakbakan, mahirap lumusot po sila. Halos lahat ng breeder natin. Kaya pagka may score ka doon ng champion, Kahit makasampu ka. makasampu ka lang. Isa ka lang sa matitibay. Sortihan lang talaga doon. Totoo. Baga, lahat ng mga mabibigat na breeder nandoon. Kasi ngayon, ang labanan niya online na lang. Kumbaga, parang nawawala na yung pagkapasok. Kumbaga, parang nagiging pera-pera na ang labanan eh. Yung that time yung dating sabong natin dati, yung talagang galing ng manok ang pinag-uusapan. Diba? Kaya napakahirap ng pagdadaan mo bago marating yung ma-perfect ko yung hanggang tatlo nga, pare. Hirap-hirap tayo. Di ba, nung lumaban tayo sa WTC? Ayun, way back 2021. Akala namin, okay na yung mga manok namin. Meron pa pala mas magigit. Ayun, siyempre, hindi mawawala yung may mas magaling pala. Totoo. Kumbaga, mawawala ang kasyasa palagi. Totoo yun. Kahit yung maliliit na breeder, respect natin yan. Kasi hindi naman magdadala ng manok yung sabungan lang, hindi kaya. Totoo yan. Respect pa rin natin. Kumbaga, hindi natin madudumi na ang sabong. Totoo yan. Hindi naman magandang sabong. Wala nakakadumi. Kahit malalaki yung farm. Totoo yan. Kumbaga, andyan yung yung ganda ng labanan sa istag. Ang nagustuhan ko sa sabong kasi nga tinatawag na gentleman sport. Kaya ito ang gusto ko. Pagka tinapong may pera dati, di ba? Yung tawagan pa. Walang pupulot. Ayun pa. Saka parang ikaw nire-represent ng manok mo eh. Di ba? Yes, Pagka nanalo, parang kumbaga, siya magtatayo ng name ng farm mo. Kumbaga, hindi tayo dapat dapat sila gumawa ng kwento para sa atin. Hindi natin kailangan buhatan mga stag ko, mga magagaling yan. Kung saan ko dinadala yan. Hayaan mo sila gumawa ng pangalan para sa atin. Mahirap din pare yung dadali natin sasabihin natin magaling manok. Pagdating ito, matatalo bigla. Totoo yan. Madalas nangyayari. Yun ang madalas nangyayari. So, talaga, laging humble lang. Humble lang. Humble lang talaga, laging atapak. Kasi, kung ipagayabang natin yan at magiging zero naman tayo, nakakahiya lang tayo. Totoo. Kaya tayo yung mapapahiya. Kaya na lang natin sila ang gumawa ng pangalan sa atin. Kasi, binigay naman natin lahat ng gusto nila, hanggang sisiw, hanggang rueda. Kaya yan, medyo okay naman ang score natin. Ngayon, susubukan ulit natin yung palahay natin. Ano po ang next schedule nito? Itong katapusan ng July, 6 Tag Derby. Saan po yan? Sa Kaibiga. Dire-diretso na yun, August, puro Santa Monica na. Ano pare, pupunta ba tayo? Ayan, so mapapang kwentuhan to. Pagdating sa manok talaga Totoo yan. Hindi mauubos siya hanggang umaga na. Pero pupatuloy na natin kasi siyempre mga busy po. Saka iinom na kami. Boss, maraming salamat. Salamat. Napaka-humble mo. Napaka-humble. CJ Game Farms, Santa Maria, Bulacan. Pasensya na kayo. Hindi nagbebenta dito. Puro panlaban lang. Kulang pa nga ito. Dahil yung under niya, kulang pa ito. Ito naman ano lang naman. Ang tawag dito para libangan lang, hindi naman to gano'n na natin yan. Pas lang mga talo pag Totoo yan. So yun, salamat at huwag nyo kalimutan i-follow at pupunta pa tayo sa ibang farm. Sana may mag-invita pa. Salamat, thank you. Okay. Talagang ganun lamang sa una. Marami pang tanong at pagdududa, lalo na kapag hindi mo pa nakukuha ang gusto nila pero ayaw sa'yong makita. Gawing vitamina, dagdag gasolina.